Si Padre Pio ipinanganak bilang Francesco Forgione noong 1887 sa Pietrelcina, Italia, ay malawakang iginagalang bilang isang espiritual na ama sa tradisyong Katoliko dahil sa kanyang malalim na kabanalan, mistikal na mga karanasan at dedikasyon sa paggabay sa mga kaluluwa patungo sa Diyos. Bilang isang praliling Cappuccino at pari, siya ay naging isang espiritual na gabay para sa hindi mabilang na mga tao sa pamamagitan ng kanyang buhay ng pananalangin, pagdurusa at pastoral na pangangalaga. Sa pagtatanghal ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang mga pangunahing aspeto ng papel ni Padre Pio bilang isang espiritual na ama, batay sa kanyang buhay at pamana. Kaya't samahan ninyo ako at manatiling nakatutok at panoorin ang episodyo natin ngayong araw. Si Padre Pio ay kilala sa kanyang ministeryo sa kumpisalan kung saan siya ay gumugol ng maraming oras araw-araw sa pakikinig ng mga kumpisal at pagbibigay ng espiritual na gabay. Siya ay may natatanging kaloob ng pagkilala, madalas na inilalarawan bilang kakayahang magbasa ng mga kaluluwa kung saan kaya niyang makita ang kasalanan o espiritual na kalagayan ng isang tao kahit na ang mga detalye na hindi pa isinisiwalat sa kanya. Maraming kwento ang nagsasabi kung paano malumanay ngunit matatag na tinawag ni Padre Pio ang mga tao sa pagsisisi. Minsan ay inihahayag ang mga nakatagong kasalanan nung nagbibigay ng tiyak na payo upang malampasan ang mga espiritual na pakikibaka. Ang kanyang katapatan ay sinamahan ng habag na nagpapakita ng isang makaamang pag-aalaga sa mga kaluluwa. Nagbunga ito sa pagdagsa ng libo-libong peregrino sa San Giovanni Rotondo, kung saan siya nanirahan upang mangumpisal sa kanya. Ang kanyang paggabay ay nakatulong sa mga tao na palalimin ang kanilang pananampalataya, ayusin ang kanilang buhay at lumapit sa Diyos na nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang espiritual na ama. Natanggap ni Padre Pio ang stigmata, ang mga sugat ni Kristo noong 1918 na kanyang dinala sa loob ng 50 taon hanggang sa kanyang kamatayan noong 1968. Ang nakikitang tanda ng kanyang pagkakaisa sa pagdurusa ni Kristo ay nagbigay sa kanya ng makapangyarihang simbolo ng sakripisyo, ng pag-ibig at isang espiritual na ama na nakibahagi sa misyon ng pagtubos ni Jesus. Sa espiritual na pagkaama, sa pamamagitan ng pagdurusa, nakita ni Padre Pio ang kanyang pagdurusa bilang isang paraan upang mamagitan para sa iba. Madalas na sinasabi na inalay niya ang kanyang sakit para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang aspetong ito ng sakripisyo ay sumasalamin sa kahandaan ng isang ama na tiisin ang kahirapan para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Ang kanyang stigmata ay isang inspirasyon na umakit ng mga tao sa kanya, hindi lamang dahil sa kuryosidad at pag-uusisa, kundi dahil ito ay nagbigay inspirasyon sa kanila na yakapin ang kanilang sariling mga krus ng may pananampalataya na nagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Itinaguyod ni Padre Pio ang espiritual na pagkaama sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga grupo ng panalangin na ngayon ay kilala bilang Padre Pio Prayer Groups na patuloy na umiiral sa buong mundo. Ang mga grupong ito ay nakatuon sa panalangin, debosyon sa Eucharistia at kawanggawa na sumasalamin sa kanyang pananaw sa mga laiko na namumuhay ng kanilang pananampalataya sa ilalim ng kanyang espiritual na paggabay. Hinikayat niya ang mga grupong ito
na magtipon ng regular para sa pananalangin, lalo na ang rosaryo, at mamuhay ng banal na buhay na nakabatay sa Eukaristiya at kumpisal. Bilang isang espiritual na ama, nagbigay siya bilang pamana ng balangkas para sa suporta ng komunidad na gumagabay sa mga tao na lumago sa pananampalataya ng sama-sama, katulad ng isang ama na nagtataguyod ng isang pamilya. Ang mga mistikong kaloob ni Padre Pio tulad ng bilokasyon, propesiya at pagpapagaling ay higit pang nagpalakas sa kanyang papel bilang isang espiritual na ama. Ang mga kaloob na ito ay hindi para sa pagpapakitang tao, ngunit ginamit upang ilapit ang mga tao sa Diyos. Maraming kwento ang nagsasabi na lumilitaw si Padre Pio sa mga tao sa malalayong lugar upang magbigay ng ginhawa o gabay, na kumikilos bilang isang makaamang presensya kahit sa malayong distansya. Marami ang nag-uugnay ng pisikal at espiritual na pagpapagaling sa kanyang pamamagitan na nagpapatibay sa kanyang papel bilang tagapagtanggol at tagapagtaguyod para sa mga nangangailangan. Marami sa kanyang espiritual na mga anak ang nakaranas ng kanyang pamamagitan at proteksyon sa mga sandali ng panganib, tukso o karamdaman. Madalas niyang sabihin sa kanila, "Hihintayin ko kayo sa pintuan ng paraiso." Ipinakita nito ang kanyang makaamang pagmamalasakit para sa kanilang walang hanggang kaligtasan. Siya ay patuloy na nananalangin para sa kanila na nag-aalok ng kanyang mga pagdurusa, kabilang ang stigmata para sa kanila. Sa kabila ng kanyang malawak na katanyagan, tinatrato niya ang bawat tao ng may individual na pangangalaga. Madalas na tinutugunan sila sa pangalan o sumusulat ng mga liham upang magbigay ng payo na sumasagisag sa personal na atensyon ng isang ama. Bilang isang espiritual na ama, ipinakita ni Padre Pio ang pagsunod sa simbahan, kahit sa mga panahon ng hindi pagkakaunawaan o paghihigpit ng mga awtoridad ng simbahan. Halimbawa ng pansamantalang ipinagbawal siya sa pampublikong ministeryo. Ang kanyang kababaang loob at pagsunod ay nagsilbing huwaran kung paano magtiwala sa kalooban ng Diyos, na nagtuturo sa kanyang mga espiritual na mga anak na gawin at tularan rin ito. Sa kabila ng pagbubusisi sa buhay niya at pagdurusa, nanatili siyang tapat na hinikayat ang iba na magtiyaga sa pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Madalas niyang sinabi, "Manalangin, umasa at huwag mag-alala." Isang simple ngunit malalim na payo na sumasalamin sa katiyakan ng isang ama na magtiwala sa banal na poong may kapal. Kinanonisa ni Juan Pablo II noong 2002 bilang San Pio ng Pietrelcina. Ang impluwensya ni Padre Pio bilang isang espiritual na ama ay nananatili. Ang kanyang buhay ay nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyon na magsikap sa kabanalan, yakapin ang mga sakramento at magtiwala sa awa ng Diyos. Ang ospital na kanyang itinatag, ang Casa Sollievo de la Sufferenza, tahanan para sa kaginhawahan ng pagdurusa, ay sumasalamin din sa kanyang makaamang pangangalaga para sa magkaparehong espiritual at pisikal na pangangailangan. Ang kanyang mga grupo ng panalangin, relikya at mga sinulat ay patuloy na gumagabay sa mga Katoliko sa buong mundo na ipinapakita ang pangdaigdigang saklaw nito. Hindi mabilang ang mga deboto ang nagsasabi na naramdaman nila ang kanyang pamamagitan na parabang nananatili siyang isang espiritual na ama mula sa langit na gumagabay sa kanila sa pamamagitan ng panalangin. Ang sariling halimbawa ni Padre Pio ng panalangin, sakripisyo at pagpapakumbaba ay nagsilbing buhay na gabay para sa kanyang mga espiritual na anak. Pinayuhan niya sila sa araw-araw na
na misa, rosaryo, debosyon sa Sagradong Puso ni Jesus at pagtitiwala sa Birheng Maria. Tulad ng isang ama na nagtuturo ng mga gawi sa kanyang mga anak, hinimok niya ang pagtitiyaga sa mga karaniwang tungkulin sa buhay na nagpapabanal sa araw-araw na gawain at pagdurusa. Ang espiritual na pagiging ama ni Padre Pio ay minarkahan ng lambing at katatagan. Siya ay may kakayahang aliwin ang mga nagdurusa sa pamamagitan ng makaamang habag. Ngunit itinuwid din niya ang espiritual na katamaran o pagmamataas ng walang pag-aalilangan. Ang kanyang layunin ay palaging pareho, upang akayin ang mga kaluluwa palapit kay Kristo, gaano man kasakit ang katotohanan. Sa madaling salita, si Padre Pio ay isang ama na hindi lamang nagpapaginhawa sa kanyang mga anak, bagkus ay binuo sila sa pamamagitan ng panalangin, kumpisal, pagdurusa at halimbawa upang maging tapat na alagad ni Kristo. At yan po ang ating episodyo ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito upang may palaganap natin ang pagkakakilanlan kay Padre Pio. At sa pagsusubscribe, pindutin lang po ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas ng mga video o episodyo sa hinaharap. At kung nais naman po ninyo kaming suportahan at ako po umaapila sa inyo, ay lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang taga-abuloy na tinatawag na maalagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang abuloy. At bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon. At bilang paalala, ang mga misa po ay para sa inyo. Hindi po ito mga misa para sa mga namatay. Ngunit maaari naman po ninyong isama sila sa inyong mga intensyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bansang Pransya. At sa pagbibigay naman po ng donasyon, maaari po ito sa pamamagitan ng pag-deposit sa aming video account. Via direct deposit po ito. At maaari rin naman po via GCash, via bank transfer. At meron din po kaming personal na GCash numbers sa ilalim ng aking pangalan. At para sa mga karagdagang mga impormasyon, maaari niyo po kaming marating sa pamamagitan ng pagpunta sa aming website sa www.angtinignipadrepio.org o kaya sa pamamagitan ng email sa angtinignipadrepio@gmail.com. At kung kayo pupunta sa Facebook, meron din po kaming messenger doon. No? Pwede po kayong mag-mensahe sa amin sa pamamagitan ng messenger. At sa puntong pong ito, tayo po ay magtatapos na sa ating pagtatanghal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, hindi ko po makakalimutan ang ating mga tapat na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e